Nakiki-hospital lang po kami sa mga karatig lungsod, kagaya ng Amang Rodriguez, ng Quirino Memorial Medical Center at saka ng Rizal Medical Center. Kawawa ang mga taga-Antipolo, dumadayo para lamang makabenepisyo ng hospitalisasyon sa ibang mga karatig bayan. Wait. Tabi na kayo. Dagdag na lang yung Hindi, ako lang yung election lawyer niya. Kami ni Atty. Torion. Okay. Tanong na kayo. Sir, di ba malapit na pala gaganapin yung election, special election ito ng pumanaw na, kumbaga papalitan ano? Okay, kayo po ang lalaban doon sa lugar po na ito. Ano pong opinion po ninyo? Mayroon po kami special election ngayong March 14 sa 2nd District ng Antipolo kung saan namaya pa si Congressman Romeo Ako. So ang opinion po natin dito, ilalaban po natin ang lalo-lalo na yung issue sa katiwalian na nangyayari ngayon. So dito po natin, kaya po ako ay nagdesisyon sa po ng aking mga supporter na tumakbo bilang congressman sa 2nd District ng Antipolo upang ipakita po natin sa mamamayan na may pag-asa po sa aming lugar, especially sa aming lugar sa 2nd District ng Antipolo. At naniniwala po ako na kasama ang mga mamamayan ng 2nd Distrito ng Antipolo ay tutuldukan na natin ang katiwalian na nangyari doon sa aming lungsod. Sir, ano pong pangalan nila at ano pong background para tumakbo po kayo as a congressman? Ako po si Red Viaga, isang negosyante sa 2nd Distrito ng Antipolo, pamilyado at sa kasalukuyan po ay isa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Sir, sino pong posible na makakalaban nyo dito? Ang ating po mga kalaban doon sa 2nd District ng Antipolo ay wala pong iba kundi yung anak po ng dating Congressman Romeo Ako. Sir, kumusta po yung distrito niyo po? Wala po bang napabalitang mga flood control projects doon na ano po? Isa nga po yun sa mga umalingaw-ngaw noong nakaraan na kung saan ay meron daw na issue ng flood control sa aming distrito, sa 2nd Distrito ng Antipolo. Sir, nakalaban na ninyo yan siya, hindi pa? Ngayon pa lang. Simula po ngayon lang po kami maglalaban at umpisa po ito dahil nga po namatay po ang kanyang ama ngayon nakaraang taon. Pwede ba itanong nyo lang kung ano yung partido ni Congress? Yes. Anong partido po kayo, sir, at may political PDP laban po. Sir, matunog po ninyo nakalaban ito nga yung anak. Actually, naman ito sa social media, talagang trending. Bakit po ikaw ang kailangan piliin at hindi po yun? Una-una si Red Viaga po ay walang bahi. Tayo po ay walang anumang anomalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Viaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handaan na maglingkod sa 2nd Distrito ng Antipolo sa Kongreso. Pero sigurado na po kung na matutuloy po yung election niyo po kasi parang meron special election niyo po para kasi may nabasa po ko regarding po kay Comelec George Erwin Garcia na parang kulang ang pondo. Yun nga po ang mga bali-balita pero sinigurado naman po ng aming Comelec officers sa lungsod ng Antipolo na tuloy po ang special election sa March 14, 2026. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, na tawag dito, meron po kayo naririnig na anomalya about sa flood control sa distrito nyo. Pag nanalo po ba kayo, may action po ba kayong gaganapin na investigasyon dyan sa distrito nyo para mapatunayan kung ano mong anomalyang flood control dyan? Isa po yun sa ating dapat gawin dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mga mamamayan at hindi yan dapat itinatago dahil iyan ay ang Kongreso ay pagmamay-ari ng taong bayan. Sir, since businessman po kayo, willing nyo ba ipagpalit ang pagiging businessman kaysa maging public servant?
willing na willing po ako na ipagpalit ang aking pagiging businessman bilang public servant sa lungsod ng Antipolo sa Kongreso. Tong, isa pa pong tanong, ano po yung stand nyo po sa anti-dynasty law po? Isa po yan sa ating re-reinforce na isusulong sa Kongreso. Kung sakasakalit loobin po ng Diyos na tayo ay manalo sa Kongreso sa ikalawang distrito ng Antipolo, sama po tayo na lalabanan ang anti-dynasty law dahil sa anti-dynasty law, walang good governance competition na nangyayari. Sabwatan ang nakawan sa gobyerno. So anong maasahan ng mga distrito mo, sir, kung ikaw ay papalari sa ano na ito? Sisiguraduhin ko po na isang tayo magiging boses sa Kongreso at magiging tapat na panunungkulan at magiging bukas sa lahat ng publiko sa mamamayan ng ikalawang distrito ng Antipolo, maging sa proyekto, sa pondo at lahat po dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mamamayan. Sir, sa ngayon sir, tatakbo kayo sir, ano po yung mga proyekto na nais niyo patupad sa Antipolo? Unang-una po ang Antipolo, para sa kabatiran ng lahat, wala po kaming modern government tertiary hospital. Ito po ay matagal lang iniiyak ng mga taga-Antipolo. Panahon na para magkaroon ng government tertiary hospital sa lungsod ng Antipolo dahil for the past 26 years naging congressional district ang lungsod ng Antipolo, wala po kaming malaking government hospital. Nakiki-hospital lang po kami sa mga karatig lungsod kagaya ng Amang Rodriguez, ng Quirino Memorial Medical Center at saka ng Rizal Medical Center. Kawawa ang mga taga-Antipolo, dumadayo para lamang makabilipisyo ng gayon din po yung pamantasan ng Antipolo. Kami po ang malapit sa lungsod kung saan 15 minutes lang ang layo namin sa NCR. Wala po kaming maayos na pamantasan doon. Meron man pero maliit at hindi sasapat para maging sulit ang mga mamamayan, lalo-lalo na po ang mga kabataan na sila po ay makapag-aral ng maayos. Kulang po sa opportunity ang mga kabataan sa mga kurso na dapat sana ay kanilang mapakinabangan. Kaya iniiyak na po ng ikalawang distrito ng Antipolo na panahon na para magkaroon ng pamantasan ang lungsod ng Antipolo. At ganoon din po, isusulong natin ni Congressman Redliaga na magkaroon po na maging parehas na po ang minimum rate sa LCR sa amin sa lungsod ng Antipolo. Dahil parehas din namang manggagawa. Bakit may discrimination? Bakit sa Maynila ang minimum ay ito? Bakit sa Antipolo ito ang minimum wage namin? Sabi po ng ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo, parehas po kami napapagod. Parehas po kami nagagastusan. Ang hindi lang po parehas, kulang po ang aming sahod at kulang po ang aming take out at pambili po namin ng aming pangangailangan at pagbigay po namin sa aming pamilya. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Welcome po. Salamat po. Nanalo si Gong, meron tayong picture sa kanya. Yeah. Tama. Thank you. Parang ano yun parang pangsingil. Tatakbo naman senador. Oo nga.